Okay, quick update lang tayo sa BTC. So meron tayong news kahapon nata to. So buksan lang natin ng news natin. Meron tayong CPI ata reading. At first time tayo nakakuha ng negative inflation, no? Maganda to, no? So pasensya na, may ubo pa rin ako hanggang ngayon. Excuse me. So inflation rate month over month, no, meron tayo negative 0.1. Ito yan, no? So since last year ng June 2023, ito pataas lagi ang month over month ng headline inflation natin, no? So ngayong araw ng June ng 2024, actually kahapon nata to, nagkaroon tayo ng deflationary, no? na inflation rate, no? Deflationary rate. So maganda to, no? Bakit kaya dito sa part na to medyo nagdump pa tayo, no? Ito, no? Nagdump tayo dito. So kailangan natin i-check rin yung ang core inflation natin, no? So yung core inflation medyo may pagtaas pa rin na konti, pero yung ano, mapapansin natin sa last mga videos natin na go, yung pag-angat ng inflation medyo mahina na, no? So parang ito, no, for example, ang expected mataas na 0.2, no? Ngayon 0.1 na lang, no? So meron pa tayo ata dito sa mga area to. At silipin lang natin mabilis. Ito for example, no, ang forecast 3.4 dapat, pero pahina siya, no? Pahina ito, no? 0.1, pero walang inflation na actually, no? Dito 0.3, pero mas mababa yung itinaas, no? So nakakita tayo ng weakness ng pag-angat ng inflation, which is maganda yun para sa crypto rin, no? Titingnan natin ang S&P 500 saglit. So nagda-dump siya, no, dun sa news na yun kahapon to, no? Oops, sorry. Tama ba kahapon ba to? Kahapon to, no, dito. So ito, no, kasi ng araw ngayon, Saturday na ngayon, no? Tama ba? Friday pa lang pala. So bakit kaya hindi pa bubukas? Kasi 9:30 pa, mamaya pa pala, no? 9:20 pa lang eh. So mamaya magbubukas na si S&P 500, no? So titingnan natin kung anong reaction niya. Kung magpa-pump ba siya or mag-continuously dump, no? Si Nasdaq ganun din, no? Ang laki actually ng dump na ito. No? So bakit kaya siya nagda-dump? Di ko actually sure kung bakit, no? Kung ang news good news siya actually, no, na meron tayong deflation. Kailangan kasi natin tandaan, no, yung sign ng unang deflation, unang pagbagsak ng inflation sign ng rate cuts. Kung matatandaan natin, interest rate, punta tayo. So pinakita ko na to sa inyo dati. So every time na nag-aaroon tayo ng rate cuts, nag-aaroon tayo actually ng dump. So ito, no, for example, rate cuts. At ito sa S&P 500, dump. Okay? So dito medyo mataas ang interest rate natin. So kapag nag-dump to, since medyo nakakita na tayo ng signs ng pagbagsak ng inflation or meron tayong deflation, pwede natin ma-expect etong impulsive wave na to, 1, 2, possibly 3, 4, 5 na to, baka tapos na to at pwede tayo magkaroon ng correction bago magkaroon ng isa pang pump. Okay? So ay lang ang napapansin ko, no? Tingnan natin sa Nasdaq. Paano ko ba malalaman ito? Ayan. Sa Nasdaq, ganun din naman, no? Meron tayong rate cut, dump. Tapos meron din dito, mababa pa to, no? Mababa. Rate cut, dump ulit, no? Ganun din, no? Kahit gawin natin logarithmic, no? Malaki pa rin yung dump. Okay? So kailangan natin bantayan si BTC rin kasi most likely baka sumunod siya sa sa Binance Index. Baka sumunod siya sa galaw ni S&P 500 at ni Nasdaq, no?
Itong dalawang to. Yung Nasdaq, laki ng ano, ng binagsak no, 2%. Ba't kaya? Dow Jones malakas, no? Parang nagro-rotate ang ano, parang may rotation, no? Dapat si Dow Jones nagda-dump din, no? Pero nagpa-pump siya, no? Ooh, interesting. So baka lumilipat sila, baka may ano, may some sort of transfer ng pera siguro, hindi ko alam. Pero si Dow Jones medyo mabagal ang galaw nito sa tingin ko. Pero for some reason nagpa-pump siya, no? Anyway, si DXY, ganun pa rin si DXY, nagda-dump, no? Which is maganda yun para sa bullishness ng crypto at ng stock market. So ito pwede natin ma-expect kung hindi mag-hold to at nag-breakdown dito at tumuloy-tuloy pa baba, expect natin bull market tayo sa BTC. Okay? So si BTC medyo nag-aaroon pa rin siya ng support dito sa area to, no? Yan, some sort of support. Kaso meron siyang blockage dito kumbaga sa 60k na previously na breakdown, no? So banda dito sa area to. Yan. So pwede natin masabi meron din tayong some sort of descending triangle siguro dito. Hindi, no? Parang meron ba? Kaso ito, kakaiba to, no? Pwede ba natin masabing descending or channel lang ba to? O di natin exactly masabi kasi medyo yung trend nito medyo pababa ng onte. So expected natin dapat descending channel pa rin to or some sort of widening wedge ata ito, no? Expanding wedge. Okay. So kung titignan natin sa volume, actually, no? May natin titignan si RSI. Ang volume medyo worrying sign pa rin to, no? Na medyo hindi pa rin siya nagbibigay ng magandang indication na meron tayong malakas sa pump na paparating. Kasi nagkaroon tayo ng ano, no? Ito mahirap mabasa to, no? Kasi malaki yung wick sa ilalim nito, pero malaki rin ang volume. Ibig sabihin, hindi totally bearish pressure to. Meron din tayong bullish pressure din dito na pumasok bigla-bigla, no? Kaya tayo may malaking red candle dito. So hindi natin actually sure kung bullish ba tong push up na to or nag-aano siya, no, nagko-consolidate para sa sige ito, no? Parang pahinga bago mag-dump, no? Kasi madalas kapag may ascending channel na ganito, no, may mga kasunod na dump yan, no? So for example ito, no? Yan, dump, no? So ganun din naman kapag pabaliktad. Pag descending naman, descending, pump, no? So ganun din dito. Ito, no, puro ano to, no? Yan, dump. So ito hindi natin sure kung paano mag-play out, no? Kailangan natin makakita ng push up, push down, higher low. Meron na tayong higher low dito, no? Kaso sa tingin ko medyo maiksi pa to, no? Siguro dito siguro or dito siguro, yan. Then pump, no? Dapat makakita tayo ng ganon. Okay? So sa RSI natin, titingnan natin, ha? Meron pa rin tayong bullish divergence actually. Ito, no? Daily bullish divergence. Meron tayo. So nakaharang na naman tong plus and minus sign na to. Ayan, hanggang dito, bullish divergence. Expect dapat natin at least makakarating siya sa mga 50 RSI, no? So dito sa area nito pwede tayo siguro mag-long, no? O kaya mag-accumulate ng onte. Pero nga, no, stop loss lang lagi, no? Ang laki na ito, no? Nang binagsak na ito. So kung hindi kayo nakapag-stop loss dito, medyo mahapde yung maliliquidate sa inyo, no? So etong mga wick down na to, pang target na ito yung mga pang liquidate talaga, no? Pang liquidate, then biglang ipapump, no? Biglang fake breakdown, biglang pump, no? So actually nung last time na in-update natin to, akala ko mag-breakdown din to, no? Tapos sumunod na araw ata yun, nag-close above, no? Ito, close above. Okay. So ano pa ba?
pwede natin siguro i-check kung ano bang meaning ng check natin siguro sa yung news. Punta tayo ng weekly muna. Weekly, buksan natin to, economic events. So dito bumabagsak yung bumabagsak yung month over month natin. Nasaan na yun? Ito. Medyo mataas pa rin yung core inflation rate year over year na headline inflation, mataas pa rin ng konti. Ang target ata nito 2. Target ata nito 2 at ito rin core inflation rate. 2 rin ang target ata nito sa alam ko. 2%, tama ba? At nagkaroon na tayo ng inflation rate month over month na negative, which is first time in a very long time, no? Napakatagal na ito. Siguro mga last year pa ata to. Basically ito, no? Ito. Yan, no? Last year pa tong June 2023 na to, wala pa rin tayong nakikitang negative hanggang sa dumating ang June. Ito pa lang ang negative natin at 0.1 lang siya, no? Pero good start yan, no? Good start, no? So ano nga bang point ko dito? Titignan natin kung anong reaction ng prices sa ganito, no? Sa kung bumabagsak ang inflation, tumataas ang inflation. So dito medyo pababa si inflation, no? Medyo pababa. Pero for some reason medyo parang ayaw pa mag-pump ni BTC. Di natin sure bakit yun, no? Tignan natin dito sa pa-start ng bull market siguro. Kaso ito, COVID dump kasi ito. So, tingnan muna natin, ha. Pa-start ng bull market. Hanap tayo ng core inflation. So, dito 2%. Tapos 2.5, 2.1%, 2.5%. So, titignan natin dito sa first wave. Bakit siya nagda-dump, no? Mabagsak pa yung inflation, no, actually. Bumagsak, no? Ito 2. Something 2.1, ito 2.5. Baliktad. Ito pala yung 2.5, ito yung 2.1. No? Tama ba? Inflation rate. Ba't iba na to? Nawala natin. Kanina may 2 point something dito, you know. Ito yung previous 2.5 tapos 2.1 tapos ngayon dito sa date na to, kung ano man date to, 2.2, 2.2, no? Tapos dito sa start ng dump na to actually mas mababa ang inflation, no? Saan na yun? Ito mas mababa yung inflation, no? Pero for some reason nagda-dump siya, no? So siguro ito yung kasi 2019 to, no? Okay. So ito yung start ng COVID kasi, no? So hindi pala natin magagamit to as good example. So tignan lang natin siguro nung patapos na yung sa COVID siguro, tingnan natin. 2.6 mababa ang inflation pa. 1.6 mababa pa rin ang inflation. So pure pump to, no? Pero dito sa mga area to, hindi pa natin nakikita yung data na nagpiprint ang Fed ng maraming pera dito, no, sa area to. Hindi pa nakikita sa data. So nagprint ang Fed dito, no? Inabot to ng April ng 2020 hanggang 1 year, no? 1 year siyang 1 year to inabot para mag-appear sa data, o baka more than 1 year, no? Kasi kung titignan natin dito sa May 2021, so, sa tingin ko ito na yung ang laki agad ng dinagdag ng core inflation rate year over year to, no? Year over year ng previous 1.6 tumalon to 2.3, tumalon to 3, no? Malaking malaking pag-angat ng inflation. Core inflation pa to, no? Yung core inflation yung stable prices to, no? Stable prices to. Yung inflation rate, yung headline, ito yung mas volatile. Okay? So makikita natin mas malaki yung inangat ng inflation rate kaysa sa core inflation rate, no? Ito 2.6 plus 1 plus 1% to agad, no? Yung idinagdag, tapos 4.2, no? Malaki yung angat. Okay? So dito sa part na to, okay, makikita natin nagda-dump siya, no? So magandang sign naman na tama dapat na magda-dump siya sa matinding pag-angat ng inflation bigla-bigla, no? So tingnan natin anong rason bakit nagpump pa ng isa pang beses dito. Tingnan natin.
Hindi yan. Mas maganda yung year over year, no? Ito siguro. Year over year, no? Ito, umaangat pa rin yung inflation, no? Umaangat pa rin yung inflation, pero for some reason, nagpapump pa rin si BTC. Okay? So, susunod, mas mataas na yung inflation, pero yun nga, pumpers pa rin si BTC, no? So, medyo may kakaibang, kakaibang ito yung mga araw na mga months na sobrang lakas ng altcoins, no? Ito yung tipong matindi yung pump ng altcoins sa tipong higher, nag-ano siya, nag-ATH at ina-outperform niya si BTC. So kung iisipin natin yon, ang inflation dito umaangat pa rin, pero hindi pa rin siya nagdadump si BTC, no? So meron siya parang divergence, kumbaga, no? Meron siyang divergence. So makikita natin dito, so mga 6% dito, no? 6%. Tignan natin habang baba. Ito, nagkaroon tayo ng mga crash, kung ano pang mga klaseng crypto fraud siguro ang nakita natin dito. Titingnan natin kung meron tayong inflation. Ito tumataas pa, no? 7.7. Medyo bumababa na siya ng konti. Yan. From 8. Ang taas pala na ito dati, no? Grabe. Taas ng inflation. Tingnan natin, ha. Year over year. So, ang taas, no? So, most likely, ang nagpabagsak dito, yung mataas na inflation, no? Mataas na inflation. So, dito, titignan natin, mula dito hanggang dito. Tingnan natin, hanap tayo ng year over year. Wala. Ang year over year dito bumabagsak, no? Mula ito dito mula 8%, no? Tapos dito 6.1% lang. At makikita natin ang pagpump, no? So ang kakaiba lang dito, ito nagpa-pump habang tumataas ang inflation. So pwede ba natin ma-expect na magda-dump to kasi bumababa din ang inflation, no? Pwede ba natin ma-expect yung kasi ito kasi pa-switch to, no? Pa bear market to, no? So dito bull market, expect natin pataas pa rin ng mababa pa ang inflation dito, bull market. Then yung sign ng pagtaas ng inflation hindi agad-agad aalis ang mga tao dito sa bull market na to, at may iwan sila dito most likely. So tsaka pa lang sila maiiwanan. So dito, in case na magkaroon ng bang tawag dito na fake breakdown, most likely may fake breakdown dito na mangyayari kung ganun ang concept na susundan natin, kasi dito fake breakout then dump. Dito possible na mangyari fake breakdown then pump, no? Kasi dito sa area to bumababa ang inflation pero bumababa rin ang price ni BTC. Dapat na mataas ang price ni BTC kapag bumababa ang inflation. Okay? So, pwede ba natin ma-expect yun? No? So, siguro, no, gusto ko lang kayo maging aware na baka meron tayong divergence na mangyari rin dito. Kasi, no, meron tayong dito sa dito, interest rate natin. Inantok na ako, ang aga. Dito sa interest rate natin, no, na kapag bumabagsak nagkaroon tayo ng rate cuts, bumabagsak ang market, no? So pwede natin ma-expect 'yon, no? Kasi hindi pa meaning ng na nagkakaroon tayo ng deflationary, hindi maghihirap yung mga tao, no? Kasi pinapatanggal, more like tinatry bawasan ng mga nagtatrabaho, tinatry bawasan yung spending power. So medyo marami magtitipid ng mga tao. So ano kaya magiging reaction ng mga tao doon sa pagbagsak ng basically income, no? Pagbagsak ng income nila, no? Sa habang bumabagsak rin ang prices ng bilihin, no? So paano kaya makaka-apekto 'yon? Maiengganyo ba sila bumili agad, or maiengganyo sila magtipid muna bago sila, pag nakita nilang medyo stable na yung market at yung
sanay na sila doon sa income nila, nakakapag-budget na sila, nagkakaroon na sila extra pera, doon agad ulit, doon ba sila bibili o ano, no? So hindi natin alam, pero syempre ang pinaka logical reason, no, kung babagsak man yung ano, yung ang inflation, expect natin medyo mas malala muna yung yung mga mawawalan ng trabaho, or yung mga magtitipid muna kasi mataas pa rin ang inflation. Then tsaka pa lang nila mararamdaman na okay, mababa na inflation, na nakakabili na ako ng mas marami than the usual, so pwede na ako siguro mag-invest, no? So possibly baka dito na, no, baka dito na sa area to, or sabihin natin na okay, mukhang ABC correction na rin to, pwede rin ABCDE pump, ganun, no? Possible, no? So dito pwede na dito, minimum target tong area to, no, etong part na to, minimum to, para masabi nating bull market pa, no, para mag-pump pa na isa pang beses, at least isa pa, no? Kung hindi, pwede pa tayo makaarating dito sa mga area to, no? Yan, dito sa mga area to. Last one, double check natin bago natin end yung video. Yan, mula actually mali. Dito tayo sa second wave, third wave. Hanapin natin yung fourth wave. Ito, no, 236382. So itong area na pala na to, no, ang pinaka-target pala, no. So mga 48 o 49k, no, range ng 50k. Okay? So ganun pa rin naman ang ano natin, ang trading idea natin. Kung magte-trade man kayo, pwede na dito sa mga area to mag-accumulate. Meron pang chance bumagsak to dito sa mga 50k area, then mag-pump, no. Pag bumagsak below 382, kailangan natin mag-ingat kasi medyo bihira mangyari yon sa fourth wave. So tatandaan natin, ito ang first wave, second wave, third wave, at itong ginagawa ngayon potentially fourth wave. Okay? So dito banda ang fourth wave, or dito banda sa taas, no? Okay? So fourth wave, or dito yung fourth wave. Okay? So ayun lang ang kailangan natin tandaan, no, na highly likely na itong move na to, itong consolidation na to, fourth wave bago mag fifth wave. Okay? So ayun nga, no, pag bumagsak dito medyo delikado yun, at lalo na kapag bumagsak below 618 at makarating tayo ng 31k, walang bull market kakalabasan. So kailangan mag-hold dito sa mga to, no, kailangan mag-hold dito sa area to. Okay, so yun ang update natin, no. Tinatry lang natin ipagsama si economic news sa TA rin natin, no? So medyo marami tayong bullish sa ngayon, no? Marami tayong bullish ang news, pero may mga times na baka magkaroon ng some sort of divergence dyan, na mag-a-adjust pa yung mga tao sa deflationary na phase ng interest rate, no? Magkakaroon pa tayo ng rate cut pala, no? Rate cut, no? So pwede pa tayo magkaroon ng some sort of adjustment. So madalas yung mga adjustment na yun, like dito, ito, no, adjustment bago mag bear market, kasi ang mga tao dito, ang mindset pa nito mga bullish pa, sobrang bullish pa ng mga tao dito, no? Pero nagpapakita na yung data na malapit nang mag-transition to bear market, no? So ganun din naman dito, no. Dito mga 8%, no, tapos dito makikita natin medyo mga 7% na lang, tapos dito 6% na lang nagta-transition, pero nagda-dump pa rin. Kahit bumabagsak ang inflation, nagda-dump pa rin siya. Tapos after niyang magkaroon ng transition, bigla siya mag-iibang direction, no? So may some sort of adjustment period, kumbaga. So dito rin naman baka adjustment period din to, kasi first time tayo makakita ng deflation dito, negative 0.1, no? So hindi ako magugulat kung magkaroon to ng mas malaking correction, kunwari mas malaking correction dito sa 382 siguro, bago tayo magkaroon ng pump, no? So ayun siguro update natin. Ingat trades, GG's boys.